Amen? Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Blessed Sunday po sa ating lahat. Palakpakan nga po muna natin ang Lord. Parang ginikinaw tayo. Amen. Salamat po. Sabi nga po, ito po yung araw na ginawa ng Diyos para siya po ay ating papurihan, pasalamatan at sambahin. Araw po na magpapahinga ang ating kaluluwa sa presensya ng Lord. Kasi po, yung kaluluwa natin nakapagpahinga sa kanyang presensya, naranasan natin yung yakap niya, yung dampi ng kanyang kaluwalhatian, tayo po ay lumalakas, tayo po ay sumisigla, tayo po ay tumitibay, at mayroon po tayong lakas para harapin na naman po yung isang linggong pagdadaanan po ng ating buhay. Kaya nga po sabi niya dun sa Matthew 6:33, gasgas na po siya, pero totoong-totoo po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala po tayong gagawin. Unang-una, unahin natin siya, sambahin natin siya, pasalamatan natin siya. Lahat ng kailangan natin ay Kanya pong ipagkakaloob. Amen. So ngayon nga po, month na ito ay months of love nga po. Buwan po ng pag-ibig. Tayo po ay natutong magmahal dahil ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo po ay nagmamahal sa ating kapwa at inaakay po natin sila sa pagkakilala sa ating Panginoon dahil yun po yung tunay na pag-ibig na ma-share ang pag-ibig ng Diyos at ang mga tao po ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan. Amen. So maraming salamat po sa Lord. Tayo po ngayon ay magsitayo. Darako po tayo sa opening prayer. Pangunahan po tayo ni Sister Marian. Yes, Jesus, we worship you, God. As your Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. We thank you, Jesus, for this day, for this week, O God, for this month, O God, na hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Bagamat kami ay may iba't ibang mga pinagdadaanan at pagdadaanan, sigurado kami, Panginoon, na Ikaw ay aming palaging kasama, O God. Kaya patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Yes, O Jesus. Hallelujah. Yes, O Jesus. So welcome you, Holy Spirit. You are forever in my life. You see me through the seasons.
Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, patuloy po kami nagtuturi sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, God, na nagpapasalamat, O Lord, sa oras na ito, na pinagkaloob sa amin na makasama kami, Lord, sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Ngayon din, Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa buong linggo, Lord, sa iyong biyaya, pag-iingat at paggabay mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. At Lord, patuloy po kami humingi, Panginoon, ang kapatawaran, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, O Lord, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Pakalinisin po kami, Lord, ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na Espiritu at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na manguna, Lord, sa amin, sa aming lahat, Panginoon. Ngayon din, Lord, patuloy din po namin tinataas, Panginoon, ang mga po namin narito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng kaupawan, Panginoon, sa iyong mga salita sa aming mga puso, Panginoon, na lahat po ng aming marinig sa oras na ito, Panginoon, ay aming maisa puso at aming maisa pabuhay, Panginoon Jesus. At gayon din, Lord, yung mga kapatid po namin nasa online, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon. Buksan mo din po ang kanilang mga puso, Panginoon, na lahat po ng kanilang marinig, Panginoon, ay mapasa kanilang pagpupuso at may pamuhay po nila, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. Gayon din, Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang gagamitin po, Lord, mula sa music ministry, Panginoon, sa MC, sa mga operatory, Panginoon, lalo-lalo, Panginoon, sa maghahayag, Lord, ng iyong banal na salita, Panginoon. I-cover mo lamang siya, Lord, ng iyong banal na dugo, na ang bawat salita, Lord, na lobas sa kanyang bibig, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, alam ko, Lord, na ang gawain namin to, Lord, ay may katagumpayan na. At Lord, kung anong mahadlang sa aming gawain ito, Panginoon, ay patuloy po namin pinalayas, at patuloy namin po pinalayas sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, Panginoon. Alam ko, Lord, na tagumpay na po ang gawain namin ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa ilamang, Lord, ang pinakatas na papuri, pinakatas na pasasalamat, Panginoon, sa iwalang patay na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na this February is a month of love, and every morning we experience the unconditional love of God. And today, we are free to worship the Lord, and let's glorify Your name. I am free to run. I am
blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you all hearts scream, I am free, 'cause I am free. We are free to worship the Lord. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. 'Cause I am free to live for you. 'Cause I am free to live for you. 'Cause I am free. 'Cause I am free. I am free to dance for the Lord. I am free to run. 'Cause I am free to dance. We are free to live for you. 'Cause I am free. 'Cause I am free. Who the sun sets free. Who the sun sets free. It's free indeed. Who the sun sets free. It's free indeed. Who the sun sets free. It's free indeed. Who the sun sets free is free indeed. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free. We are free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. We are free to you, Panginoon. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. 'Cause I am free. Amen. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na sineselebrate namin hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw, Panginoon, ang pag-ibig mo. Kaya't sa oras na ito, O Diyos, buksan mo muli ang aming puso, Panginoon, at ikaw lamang yung maghari, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Open our eyes, Lord, we want to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord Jesus. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Oh, oh, open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, oh Jesus. Open our hearts, Lord. We
see Jesus, oh Jesus, be revealed. Oh, hallelujah. Open our eyes, Lord, for we want to see you. Open our hearts, Lord, for we want to know you. Open our ears, oh Jesus, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. What a beautiful name. What a powerful name. The name of Jesus, our King, our Lord, and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. We worship you. We praise you this morning, O God. Hallelujah, hallelujah. We give you all the praise, Panginoon, sa umagang ito. Kaming yung mga anak, Lord, ikaw lang ang aming itataas. Lord, kami ay maibaba, Panginoon, ang pangalan mo, ang aming itataas sa umagang ito, Panginoon. We exalt you, we magnify. God is here. God is in this place. Hallelujah, Jesus. God is moving. The Holy Spirit is moving in this place. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Panginoon. Maraming salamat po na nandito ka sa aming kaligitnaan. Lord, naranasan ka namin sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Kaya ikaw ang aming itataas, walang pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Panginoon, patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat. Salamat po sa mga anak mo na nandito, Lord. Lahat po kami na nandito, Lord, ay pumunta dito dahil mahal ka namin, Lord. We love you, Jesus. We need you, Jesus. Sa umagang ito, kailangan ka namin. Hallelujah, sa aming mga buhay. Lord, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Lord, ang aming patuloy na pinaparangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinatakwil namin ang gawa ng kaaway that will distract, destroy in this place, oh God. The Holy Spirit, you are free to move in this place. Ang lugar na to, Lord, ay pupunuin mo ng presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, kami po ay patuloy, Lord, na mag-aapoy sa pagpupuri sa iyo. Kami ay lalalim, Lord. Kami po ay patuloy, Lord, na lalago, Lord, sa patuloy na pananampalataya sa iyo. Kaya sa umagang ito, Lord, ikaw lamang ang patuloy naming pasasalamatan, O God. At Lord, inaangkin na namin ang tagumpay ng aming gawain, Panginoon. At Lord, all the glory belongs to you, O God, all the praise, and Lord, all the honor, and all God's people say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is here. Nandito po ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Welcome po sa lahat. Amen. Meron po bang mga first-timer? Meron po tayong bisita, ang kapatid po ni Pastor. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. In behalf kay Pastor Louie po, siya po ay nasa mission ngayon. Hallelujah, Jesus. At welcome po doon sa ating mga online viewers. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Pag isabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Maraming salamat sa worship team. Napakabuti ng Panginoon po. Sarap po magpuri. Amen po ba? Ay kinagagalak ko muling makasama kayo sa umagang ito. Amen. Bilang spiritual family, nagagalak po ako tuwing makakasama ko kayo. Masayang-masaya po ako pumunta dito at mag-share uli ng Word of God. Sa umagang ito po, ang akin pong isi-share ay tayo po ay lumalago. Amen? Lumalago po tayo physically, emotionally, mentally, at lalo na po sa ating pananampalataya. Bilang pong ito po ay Love Month, Hearts Month, Hearts Day, katatapos lang po ng Hearts Day, sabi nga ng isang araw, tayo po ba ay masaya? Amen. Lahat po tayo ay masaya, amen po ba? Pag nakakapiling natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na pag mayroon po, naalala po nila tayo, amen? May nakaalala po ba? May nagbigay po ng flowers, di ba? Ng chocolates, amen. So hindi lang po dapat tayo sa Heart Month ay nakakaalala. Araw-araw po dapat naalala natin ang ating mga mahal sa buhay. So, ang i-share ko po ngayon ay grow in loving God and others. So, last week po, di ba, si Pastor, ang shinare niya ay True Love Wins. Tayo po ay nasa pag-ibig pa rin. Amen? Kasi nasa love month pa po tayo. Pero ngayong umaga po, marami po tayong matututunan. Amen? Kasi kailangan po, pag tayo po ay lumalago sa pananampalataya, lumalago din po tayo sa ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa.
Amen. Kaya po tayo nandito ngayon sa sambahang ito dahil mahal natin ang Diyos. Amen. We love God. Pakisabi nga sa katabi mo, Jesus loves you. Yun po yung purpose. Bakit nandito ngayon tayo sa umagang ito sumamba? Lahat tayo ay nagmamahal. Amen? So we grow in loving God. Kaya nga po yung mga alagad po, tayo bilang mga alagad, palagi po tayo may katanungan. Di ba ayaw po natin, gusto nating maging masaya palagi ang ating mga kapatid. Amen? Ang ating pamilya, ang ating nanay, tatay. We wanna love them. Pero ang mundo po kasi, kaya po may mga taong nagmahal, nasaktan, nabigo, na-reject. Bakit po? Dahil wrong po. Mali po yung pag-ibig na kanilang natututunan. Yung po yung pag-ibig ng mundo. Ang pag-ibig ng mundo po ay nakakapagod. Amen. Ang pag-ibig kay Lord po ay nakakasaya. Amen. Nagkakaroon po tayo ng kagalakan. Kanina nagpuri tayo. We're so blessed na pagka Sunday magkakasama tayo para purihin natin ang Diyos at sambahin siya. Amen. So, ang mga alagad po, tinanong po ang Panginoong Hesus, ito po ay na-share na rin ni Pastor, dito, yung tungkol po tayo po, ang purpose po ng buhay natin ay, tinatanong po ng mga alagad ang Panginoon kung bakit po, ano po yung pinakamalagang utos. Amen po ba? So, lahat po na tayo alam na po yun. Gasgas na po yun, di po ba? So, yun po. Ang sabi po dito sa Mateo 22:37-38, so, verse 37, sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya po, ang goal po natin ang purpose natin bilang isang mananampalataya, pag mahal na po natin ang Diyos, mahal na rin po natin ang ating kapwa. Amen. So, pakisabi sa katabi mo, G, I love you with the love of the Lord. Yun po talaga ang tututukan natin ngayon. Mahal tayo ni Jesus at mahal din natin ang ating kapwa. Amen. Kasi hindi po natin minsan namamalayan na akala natin, ang sarili lang natin ang iniisip natin, kaya po marami tayo pong nasasaktan na tao. Amen. Kasi hindi po natin alam, kailangan paulit-ulit pong i-remind sa atin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Yung pagmamahal na yun ay wala pong kapantay, wala po itong kapalit. Hindi po yun makakapag-replace ng pamilya, ng kaibigan, ng mga mahal na sa buhay. Ang pagmamahal na to ay galing lang sa Kanya, kaya kaya nating ibigay. Kaya pag tayo po ay may nagmahal at minahal, tayo po ay nagkakaroon po ng kagalakan. Amen po, joy. Kaya ang meaning po ng joy, G-O-Y, ay Jesus, others, and you. Hindi, si Jesus muna yung iba at huli na ikaw. Amen. Kaya yun po. Kaya ang sabi po dito sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Kaya binigyan po ng bagong utos po. Kaya po yung utos na yon na loving God and loving others, ay ito po inulit-uli. Amen. Ng Book of John, na magmahalan talaga tayo. Bakit po? Kasi yung una pong family sa Bible ay hindi po nagmahalan. Alam niyo po yung story ni Eva at saka si Adan. Yung anak nilang dalawa ay pinatay. Minarder po ni Cain si Abel. Amen po ba? Alam niyo pa yung istorya na yan. So, yung po yung first family po ay nagkaroon na po ng gulo. Kaya palagi po tayong nire-remind na magmahalan tayo. So, anong ginawa po ni Cain doon kay Abel? Pinatay po kasi naging kalugod-lugod po yung handog niya kaysa sa kanya. So, ang isa po na bakit po nagkakagulo po ang tao at ang isang pamilya ay ay inggit. Amen. Yung inggit, yung pagsisilos, yun po ay hindi po galing sa Diyos yun. Galing po yun sa Diablo.
Amen. Kaya inire-remind po ulit tayo na magmahal talaga muna tayo sa Diyos. Bago natin mahalin ang ating mga kapwa, kailangan po nating lumago. Kaya ang ating pong topic ngayon ay grow. Hindi lang tayo mag-grow, hindi lang tayo lalago sa ating pananampalataya, lalago tayo sa pagmamahalan. Dahil makikilala lang daw natin ang isa't isa kung tayo po ay nagmamahalan. When we love each other. Kaya pag tayo po ay nagmamahalan, nakikita po yun ng ating mga kapitbahay, mga husband and wife, mga mag-asawa. Nakikita pa ba ng mga anak nyo? Na mahal ni daddy si mami, mahal ni mami si daddy. Mga lola, si lola, di ba, si inang. Mahal na mahal tayo, di ba? Mga tita, mga auntie, mahal na mahal nyo pa ba ang mga pamangkin nyo? Mga lola, mga apo nyo. Amen. So ngayon, pag nakikita po ng mga tao na nagmamahalan po ang isang pamilya, naiinggit po sila. Pero dapat po yung ano na yun, yung inggit at saka silos na yun ay godly inggit. Godly jealousy o godly na pagkainggit po. Kasi po hindi po dapat tayo magkaroon ng inggitan sa isa't isa. Ang sinabi po ay magmahalan po sa isa't isa. Amen po. So yun po yung ating dapat matututunan ngayong umagang ito. Paano daw tayo lalago? How do we grow in love God, in loving God and others? Unang-una po, pray for one another. Ipanalangin daw po natin ang isa't isa. Sabi niyo po sa Pilipos 1:3-4. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kalaman at pagkaunawa. Upang mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. At sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at sa kadidakila ng Diyos. So ano daw ang una? Pray for one another. Kailangan po nating ipanalangin ang isa't isa. Amen. So paano daw, di ba ang panalangin po ito ay pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? So ito po ay communication natin sa Lord at pakikipag-ugnayan. Di ba pag mahal natin ang isang tao, kinakausap natin? Di ba pagkaaway natin ang isang tao, hindi po natin siya kinakausap. Amen po ba? So ngayon po, kailangan po para tayo mag-grow, kailangan natin magpanalanginan sa isa't isa. That's why we have, this house is a house of prayer. A house of answered prayer. Amen. Palagi lang po itong paulit-ulit na ni-remind tayo. Amen tayo, even ng ating mahal na pastor. Amen po ba? So, kailangan po, paano po natin ma-answer yung panalangin ng ating kapatid? So, we need to pray for one another. Panalangin natin ang isa't isa. Ito po ay sulat po ito ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Yung Pilipos po, ito po yung simbahan na una niyang tinayo. Si Apostle po ay nakulong. Nakulong po siya sa Roma. So nang nakulong po siya po ay sumulat sa mga mananampalataya sa mga taga-Pilipos. Parang tayo, susulatan po tayo ni Pastor pag siya ay umalis. Amen po ba? Sumulat po siya para magpasalamat. Amen. Sabi dito, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Kaya di ba kanina sabi ko, pag naalala kayo, di ba masaya kayo? So si Apostle Paul, nandoon po siya sa kulungan. Pero hindi po siya nag-pity party doon sa kanyang kalagayan. Ang ginawa po ni Apostle Paul, siya po ay sumulat. Alam po, siya po yung sumulat ng 1/3 ng New Testament. Di po ba? Sa halip na malungkot siya po, sabi dito, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Tayo po ba ay masaya pag tayo nananalangin sa isa't isa? Amen. Na tayo po ay masaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag pinapanalangin po natin ng isa't isa, di ba ang saya? Di ba pag na-answered na po yung prayer, sasabihin natin, ay, praise God. Na-answered na yung panalangin, kapatid, yung pinagpipray ko sa'yo. Ay, di ba, pupunta na kayo kay pastor. Pupunta na kayo sa kapatiran at magpapasalamat na. Amen po ba? Pag na-answer na yung prayer. Amen. So yun po, nagpasalamat po siya.
Kasi tinutulungan po, nagpapadala po sila doon ng mga tulong ng pera habang siya ay nasa kulungan. Pero ang hangarin po talaga ni Pablo nung nasa kulungan siya, ang dinadalangin po, na mag-grow. Sabi mo, grow. Na lumago ang kanilang pag-ibig at sumagana. Amen. At ito ay malinaw sa kaalaman at pangunawa. At ito ang pinakamahalaga na sa araw ng pagbabalik ng Diyos, babalik si Lord, di ba? Matatagpuan tayong nagmamahalan tayo. Hindi tayo magkakaaway. Amen po ba? Lalo na dito sa mga mananampalataya. Kasi ang pag-aalala po ni Apostle Pablo nung nasa kulungan siya, na ayaw po niyang mapasukan yung sambahan ng maling katuruan. Amen. Na ang ituturo ko, ano po yung, di po ba yung mga tinuturo ko, yung tinuturo din ni Pastor? Ganun lang po yung, pareho lang po yun. Iba-iba lang po ng tema. Amen. Kasi kami ni Pastor, yung aming pong spirit ay pareho lang. Pareho lang ang aming sinasamba. Pareho lang yung Diyos namin. Pareho lang yung Diyos na pinapanalaningan namin. Amen. So ganun po, tayo din po pirang mga magkakapatid, mga minamahal dito sa Pangklara. Tayo po ay isa lang. Tayo po ay mananalanginin. Kaya tayo dito may don't watch every day. Amen po ba? So ang gusto po ni Apostle Pablo na sumagana ang kanilang pagmamahalan. Amen. Kasi doon lang po natin aabot yung mga tao. Wow, ang saya-saya naman nila. Nagmamahalan sila. Amen. Hindi po tayo perfect. Pero yun po yung pagmamahal na yun ay lumalago. Hindi lang tayo lumalaki yung church, pero wala naman po yung love. Amen. Kailangan po yung love na yun ay patuloy. Amen po ba? So, amen. So, yun po, yung first point natin, we have to pray for one another. Sabi sa katabi mo, pray for me. Amen. Ang sarap, di ba? Ang sarap pakinggan. Pag makita mo yung kapatid mo, pag may problema, pray for me. Panalangin mo po ako, kapatid. Ako may pinagdadaanan. Amen po ba? Kaya sabi po dito, prayer is important. Do not give up praying for one another, for our family, church, and nation. Keep on praying. If you always pray, you will win. If you give up, you will lose. Di ba pag nananalangin tayo ay panalo na. Pag tayo daw ay huminto sa pananalangin, tayo po ay natalo na. Amen. So we will not give up. If you love somebody, you will pray for them. Mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung pamilya mo, mga anak mo, sa umaga pa lang, pinag-pray mo na. Amen. The more people we have in church, work, community, more difficult people we will encounter. There are times it's not easy to love. Pray for that person to grow in the Lord and help to grow in loving God and others. Amen. Di ba pag lumalaki na po yung pamilya, marami ng problema. Pag lumalaki na po yung church, marami na rin problema. Amen. Pero kung tayo po ay nananalangin, pinananalangin natin ang isa't isa, kaya nating maintindihan yung kapatiran natin. Alam natin na ang isang kapatiran pa magpinagdadaanan, yung po ay irritable. Yung po ay mainit ang ulo. Pero kung ikaw ay nananalangin, ikaw po ay galing po sa presensya ng Diyos, iba po ang reaction mo, ang response mo sa taong may pinagdadaanan. Kaya pag-isabi sa katabi mo, prayer is important. Huwag kang mag-give up, kapatid. Hallelujah. Kasi pag nag-give up tayo sa panalangin, tayo ay natatalo. Kailangan tayo ay manalo. Hallelujah, Jesus. So, na yun, prayer is important. Sunod po is prayer is expression of God's love. Paul prayed to thank them for their love for him, for that work of God in their lives will continue to grow. This love and affection is from God to grow in love. Love is not satisfaction of ourselves, but satisfaction of God's glory. Amen. So, ang gusto po ni Apostle Paul, kaya sila pinapanalangin palagi, para palagi pong lumago. Lalo tayong magmahalan at hindi po ito para sa ating sarili. Kasi kung gusto mo daw maging miserable, mahalin mo lang yung sarili mo.
Ako, ikaw, ako. Amen. So kaya po may mga taong miserable sa buhay dahil ang sarili lang nila, yun po ay selfish love. Yung sarili lang at hindi po yun nakakasatisfy. Amen po ba? Di po ba pag mayroon po tayong minamahal, gusto natin, sumunod tayo, gawan natin na maganda yung mahal natin sa buhay. Amen. Katulad ng mga nanay, pagluluto nyo yung iyong asawa at mga anak. At mga tatay, magdadala kayo ng bread and butter sa bahay, ng pera. Amen po ba? So yun po, ito po ay expression ng love. Hindi po masama ang pera, hindi po masama ang regalo. Amen? Hindi po masama yun. Ang importante, ang ating pong isip at puso, ito po ay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Yun po, alam po ngayon sino po yung nagpipray sa atin? Nasa kanang kamay siya, ang ating amang nasa langit. Yun po yung gawain niya. Sa John 17, pinananalangin ni Jesus na maluwalhati niya ang Ama. Pangalawa, pinapanalangin niya tayo bilang mananampalataya. Pangatlo, pinapanalangin niya yung mga hindi pa mananampalataya. Na sila ay magkaisa po ang mananampalataya para maabot natin ang mga hindi pa mananampalataya in advancement of the kingdom of God. Kaya po tayo, loving God, ang ating pong mission and vision ay loving God, loving others, and impact the world. So pag hindi po nakita ng mga hindi mananampalataya na hindi tayo nagmamahalan, at hindi natin na ipadama yung pagmamahal na yon, ano mangyayari? Hindi na po sila babalik sa simbahan natin. Amen po ba? Wala dito nun. Amen. Dahil dito po, tayo po ay nagmamahalan. Amen. Ito po, prayer changes us. If a person is hard to love, mayroon bang mga taong mahirap mahalin? Mayroon, di ba? We cannot change that person. We keep on praying for them that God will reveal the truth and He will encounter the love of God. It affects our view for the person. That person will respond in praying and loving them. Amen. Mahirap pong magmahal. Lalo na po yung mga hindi ka mahal-mahal. Pero tayo bilang isang mananampalataya, mga anak ng Diyos na naranasan na yung pagmamahal ng Diyos, hindi po mahirap magmahal. Amen. We keep on praying for them na ma-encounter talaga nila yung totoong pagmamahal ng Diyos na naranasan natin. Bakit po may mga taong mahirap mahalin? Kasi hindi pa po nila nararanasan yung pagmamahal, the unconditional love of God. Kanina, yun po yung prayer ang sabi ni Sister Ana Lu. Amen po ba? Na maranasan ngayon natin ang unconditional love of God. Amen. Pag hindi po pa mo naranasan ng ating mga kapatiran yun, lalo na po dito, mahirapan po tayo. Amen? So yun po, ma-encounter po natin dapat yung unconditional love of God. Ito po ang nagbabago, papabago sa atin. Di ba, sasabihin, mayroon po isang wife. Gusto niya magbago yung asawa niya. Lord, baguhin mo naman siya. Minsan kaibigan mo gusto mong mabago. Amen? Bakit ganyan siya? Pero, yung pala, sabi ng wife, nang nalalangin daw siya pala ang binago ni Lord. Amen. So tayo po yung babaguhin niya. Pag tayo nabago, mamamangha po yung ating kaibigan, kapamilya na hindi ka mahal-mahal. Bakit nagbago na siya? Dahil po yun sa prayer. Kaya prayer is very important. That we need to pray for one another. Amen. Yun po yung unang puntos natin. May natututunan po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Yun po, kailangan po nating ipanalangin ang isa't isa para po tayo lumago. Amen po ba? Kailangan po tayong lumago, hindi lang po sa pananampalataya, lalo na sa pag-ibig natin sa Diyos sa ating kapwa. Amen. Pangalawa na po tayo, second is encourage one another. Filipos 1:5-6. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Amen. Dito po ay in-encourage po ni Apostle Paul ang mga
mananampalataya. Dahil po, sila po ay partner. Amen. Partner in Christ. Amen. Tayo po ay partner ni Kristo. Tayo po ang magdadala ng mga kakaluluwa sa sambahan nating ito. At tayo po, lahat ng ginagawa natin, ay ito po ay tatapusin. Sabi niya, God work in you will make into completion. Tatapusin po, lulubusin po ito hanggang sa pagbabalik ni Lord. Amen. Tatapusin po natin to. Sabi mo sa katabi mo, tatapusin natin to. Wala pong mag-give up. Amen. So tayo po ay tatapusin natin to. Kailangan po natin encourage sa isa't isa. Si Apostle Pablo po nasa kulungan siya. Kahit nasa kulungan siya, ini-encourage pa na rin niya ang mga taga-Pilipos. Amen. Kaya kailangan po tayo, kung mayroon tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, lalo na yung mga kapatid natin may pinagdadaanan, kailangan po natin silang encourage. Amen. Sabi dito, Paul encouraged the Philippians. Sometimes we are discouraged. Tayo naman po yung nangihina. Learn to see people not as they are, but they can become in Christ. Amen. You are praying for your family, there's no change. God is working behind the scene. Paul is saying, don't be discouraged. God is in the process of perfecting and molding you. He will help you become all that He wants you to be. Minsan po, di ba, nangihina po tayo. Amen. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Amen. Lalo na sa ating mga kapatiran na hindi pa nagbabago. Wala pa sila doon sa ating kalagayan. Amen. Kasi may ginagawa pa si Lord sa Kanya. May ginagawa pa si Lord sa atin. Hindi pa tayo perfect. Habang nandito pa po sa lupa, kasi marami pa pong pagsubok, ay palagi pa pong may ginagawa ang Lord. Amen. Paul is saying, don't be discouraged. Nasa proseso ka pa. Sabi mo sa katabi mo, nasa proseso ka pa. May ginagawa pa ang Lord sa atin. Amen. Kaya, let's focus on Jesus alone. Kailangan tingin natin kay Jesus lang, hindi sa ating kapatiran. Pag ang kapatiran na yun ay nani-discourage, ay kailangan po nating i-encourage ang kapatid na yon. Kasi hindi natin alam kung may pinagdadaanan. Amen. So tayo po, lahat may pinagdadaanan ngayon. Amen po ba? So dapat hindi po nakikita po sa atin na hindi tayo nangihina. Nandito tayo pa sumamba para magpalakas. Magpalakasan sa isa't isa. Kanina, dahil tayo po ay nanalangin sa isa't isa. We pray for one another. Kailangan ngayon naman po tayo ay atin pong i-encourage ang isa't isa. Sabi po, encourage to build each other. If our heart and mind are filled with the Word of God, we can build each other. Amen. Words are very powerful. It can build and destroy. It can heal, hurt, and so when we talk to people, it's so important. Amen. Importante daw po na ang ating mga salita na to ay makakabuo. Hindi ito makakawasak. Amen. At hindi ito makakasakit. Ito ay tayo ay source tayo ng pagpapala. Amen. We are a source of blessing to our brothers and sisters, especially in the family of God. Amen. Some of us will fulfill our purpose and mission in life because someone encouraged you. Hindi tayo magiging ganito, hindi tayo magiging manampalataya kung walang nananalangin, walang nag-i-encourage sa atin. Amen. Kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kung hindi ang nanay mo, ang tatay mo, ay in-encourage ka, anak, mag-aral ka. Pag nakatapos ka, magiging maganda ang buhay mo. Hallelujah, Jesus. Amen po ba? Alabakan natin ng Lord. Hallelujah. Ikaw, tatay, nanay. Amen. Nagiging mabuti kang magulang sa iyong mga anak. Amen. Mga nanay, encourage nyo ang iyong mga asawa. Hallelujah. Mga tatay, ganun din po. Encourage nyo ang asawa nyo. We are there for each other. We need to build each other up. Amen. Hindi po tayo ay atin pong wawasakin ang ating kapwa sasaktan. Kaya nga ang ating pinag-aaralan ay lumago tayo sa ating pagmamahal sa Diyos para mahalin natin ang ating kapwa. Hallelujah, Jesus. Amen. So encourage one another.
Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang purpose natin and mission ay hindi pa tapos habang tayo ay nandito pa sa lupa. Natatapos lang po yun pag nandoon na po tayo sa langit. Doon lang po tayo magiging perfect. Kaya man nandito pa tayo sa lupa, we need to encourage one another. Lalo na doon sa mga kapatiran natin, panalangin natin yung may mga karamdaman, may mga may sakit. Yung mga kapatiran nating nalulungkot, namatayan ng mga mahal sa buhay. Mga kapatiran natin na may mga panalangin na hindi pa natutugon. Continue to encourage them. Hallelujah, Jesus. Amen. Alam niyo po ba yung gumawa po ng laptop at saka yung mga iPod natin, mga ating pong mga gadgets. Ang gumawa po nito ay si Steve Jobs. Yun po ba? Kilala niyo siya, yung may-ari ng Apple. Amen. Siya po ay discourage noon. Hindi na niya po ipagpapatuloy yung gagawin niya na ito ay napapakinabangan lahat natin. Amen? Kasi ito ay digital world na ngayon. Amen. Pero dahil may nag-encourage sa kanya, na-fulfill yung purpose ng buhay niya. Amen? So nung tayo po, bila po tayo mga anak ng Diyos, pag tayo po ay na-encourage po, amen, ng ating kapwa, di ba, lalo na sa ating mga hanap buhay, mayroon pong lalapit sa'yo. Halimbawa, give up ka na. Ayoko na magnegosyo, 5 taon na ako, hindi ako mikita. Pero ang business po, it takes a while para po lumago. Ang ako po ay graduate po ako ng business management. It takes 10 years. 10 taon po bago lumago ang business. Mayroon pong mga strategiya po, may mga, lalo na po ngayon, di ba marami pong mga business. Kung kayo may mga business, pag kayo nasa kalagitnaan, wag po kayo mag-give up. Amen? Kayo naman mga kabataan, pagka second year college na o third year college na, saka kayo titigil. Amen, mga magulang. Encourage po natin ang ating mga anak. Amen? So, kailangan po natin ipagpatuloy na encourage natin, magmahalan tayo, magpanalangyan, at kailangan nating buuin ang isa't isa at tayo ay maging source of encouragement para ma-fulfill natin ang mission natin at sa atin ding simbahan. Pag may nangihina, kapatid, kumusta ka na? Pakisabi nga sa katabi mo, kumusta ka na? Baka mamaya yung kapatid mo, may pinagdadaanan. Hindi mo na alam na kumusta. Hallelujah, Jesus. Hindi mo na kumusta. Amen? So tayo po, in and out sa church. Mga kapatid, kailangan po minsan, kanina po umikot po ako, akin po ang kinamayan, hinag ko po yung mga nandito na. Amen po ba? Kasi kailangan po natin ang isa't isa to build each other. Kasi minsan pupunta tayo ng church, tapos tatakbuhan na tayong pauwi. Hindi tayo pumunta ng church, ay kumain lang ng salita ng Diyos. Pumunta tayo sa church para din sa isa't isa. Kaya love God and love others. Amen. Mamaya yung kaibigan po na po pala, kailangan ng panalangin. Amen. Kailangan po nating ipanalangin and encourage ang isa't isa. We need to encourage one another. Amen. Sabi dito, encouragement also be a rebuke. Alam mo ba yung rebuke? Yung aanuhin ka rin, pagsasabihan ka rin. Hindi lang palagi kang tama. Amen. If that person is living in sin and hurting himself and others, we are afraid to see you make a mistake. Maybe it's our family, spouse, and children. Di ba pa mayroon po tayong mga kaibigan na nagkakasala? Mga kapatiran, we are not perfect. Hallelujah! Hirap na hirap po tayong sabihin sa kanila na kapatid, mali yan. Kapatid, hindi maganda yan. Di ba, halimbawa, yung kapatid mo pumasok sa business na hindi tama. Yung easy money ngayon, yung mga scam. Alam mo nang mali. Ba't hindi mo sabihan? Pero kung hindi naman makinig, wala ka ng problema doon. Ang importante, sinabihan mo. Amen? At saka ang importante doon, pinagnalangin mo at in-encourage mo. Amen? So, kailangan po natin, lalo na yung mga anak nyo, mga kabataan ngayon, mali po yung pagkakaintindi nila sa love. Wrong view of love. Ang akala nila ang love ay sex. Hindi po ang sex ay love. Yung po ay lust. Amen? This is a review. Pasensya na po. Kasi kawawa po yung kabataan natin ngayon. Amen? Kawawa po sila kasi wrong po yung mindset eh. Wrong po yung view ng love eh.
Yung love na yon ay hindi po yun kailangan ibigay yung sarili nila habang hindi pikasal, di ba? Wala na daw ngayon yon kasi kailangan nagsasama na bago mag-asawa, hindi po tama yon. Wala dito nun. Amen? Bilang isang anak ka ng Diyos, kailangan alam mo yon, magulang, mga nanay, mga tatay. Alam mo yon kung ano yung ikabubuti ng anak mo, ang anak natin. Amen? Kasi kailangan kung ano yung ginawa mo ng pagpapamilya, yun ang ipapasa natin sa ating mga anak. Kung ano ginawa ng nanay natin, ng tatay, yun ang ipapasa natin. Kung hindi man ginawa nila, kasi hindi pa sila Kristiyano, hindi pa nila kilala ang Diyos, tayo mismo ang mag-i-encourage. Sasabihin natin, anak, by telling them the truth, ang katotohanan ng tama at sa may pagmamahal. Amen? Sasabihan po natin yung tao na may pagmamahal. Amen po ba? At sasabihin natin sa tamang panahon, ipanalangin muna natin. Encourage muna natin. Kaya minsan nagkakaroon ng relationship, 5 taon na, mali pala. Nagkaroon na ng anak, mali pala. Na-pull out of love daw. Pero sa totoo, sa una pa lang, hindi na pull love yun. Last na po yun. Amen po ba? Andito po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Encourage po natin ang isa't isa para i-build up, ang kailangan natin mag-rebuke din. Sabihin din natin ang katotohanan na may pagmamahal. Makikinig naman po sila, pero they make a mistake already, nagkamali na, kaya pag nagkamali na, balik uli. Amen, may compassion. Kasi bilang tayo mananampalataya, habang po tayo nag-grow in loving God and loving others, nagkakaroon po tayo ng matlawak na pangunawa. At nagkakaroon po tayo ng compassion. Hindi naman po na pagagalitan natin ng pagagalitan. Ang importante ay bumalik sa Lord. Hallelujah! Amen. Importante bumabalik po. Ganun po talaga. Amen. Ganun po talaga ang buhay. That is reality. Ang mga anak natin magkakamali, mga magulang. Tayong lahat magkakamali, bilang magulang magkakamali ka rin. Pero pag tandoon po, yung pagmamahal, nandoon na itataas mo uli ang anak mo. Encourage mo uli, anak, hindi pa uli ang lahat. Mag-aral ka uli. Anak, hindi pa uli ang lahat. Magpapamilya ka uli. Makakilala ka rin ng taong para sa'yo, na magmamahal sa'yo ng totoo. Amen. Na hindi sasaktan ka. Amen. Na hindi ka, mga libang bahay. O muna sa ibang bahay yung asawa mo. Amen. Yun po. Kailangan po natin i-encourage ang isa't isa. Kailangan po talaga na matutunan natin, maituro natin sa mga anak ang tamang pagmamahal na galing sa Diyos. Para mahalin niya yung asawa niya pag nagkapamilya nang galing sa Panginoon. Kasi pagkagaling sa sarili natin, sabi ko nga, mapapagod tayo. Meron pa akong narinig na story, mayroon po isang tatay at anak, father and son. Ang tatay na to ay mataas po ang expectation niya sa anak niya. Kayo mga magulang, di ba, gusto niyo makatapos, magkaroon po ng degree, di po ba? Itong batang to, siya po ay, nagluto po siya. So pinakain niya po sa tatay niya, tapos ang sabi ng tatay niya, anak, ang alat naman ng kinain mo. Kayo po ba, pag nagluto yung anak niyo, i-criticize niyo ng ganon. So yung bata, okay lang. Pangalawa, naglinis po siya ng kwarto niya, mga kabataan. Naglilinis ba kayo ng kwarto niyo, ng pinagtulugan niyo? Naglinis po siya ng kwarto niya. Tapos pinakita po niya sa tatay, Daddy, ito po, malinis yung kwarto ko. Sabi ng tatay niya, oy, may dumi pa. Hindi pa lahat maayos. So, gano'n na naman. So, last chance niya na. Pinagbuti niya yung pag-aaral niya. Lahat po ay may isa lang pong subject na sumablay siya. Lahat po A, isa lang po yung, kumbaga, lahat 100, isa lang po yung 95. Pinakita niya uli sa tatay niya, pero ang tatay niya, bakit isa na lang, hindi mo pa tinuloy-tuloy na perfect ka? Di po ba ganun po ba tayo? Di ba? Minsan pag may nagkakamali, bakit ka tatanga-tanga ka? Dapat hindi mo pa ginawa ng perfect. Amen, wala po talagang perfect. Hallelujah. So nakita po ng nanay, ina-observe po ng nanay ang mag-ama.
So sabi po ng nanay, nang matutulog na sila, honey, bakit naman palagi mong kinikriticize ang anak mo? Nagsisikap na nga siya. Amen? Alam mo ba ang pagkakaiba ng bee at saka ng fly? Alam mo yung bees, yung nagbibigay ng honey, yung fly yung langaw, di po ba? Sabi niya, bakit mo tinanong sa akin yan? Kasi bakit mo na lang ginaganon ang anak mo? So ang sabi po niya, ano daw ang pagkakaiba? Sabi niya, a bee will always find flowers, while a fly always seek the trash. What you focus and you become. Are you a bee or a fly? Kayo daw pa ay bubuyog o langaw. Amen. O Jollibee. May pagpapa-Jollibee ba mamaya? Hallelujah. So po, yun po. Kailangan po tayong maging bee. Hallelujah sa ating mga mahal sa buhay. Amen. At atin po, pag gumawa po ng mabuti, tayo po ay magpapa-Jollibee. Amen. Wag po tayo maging langaw. Amen. Yun po. So yun yung una, pray for one another. Pangalawa is, encourage one another. Nasa pangatlo na po tayo. Godly perspective. Sabi dito sa Filipos 1:12-14, verse 12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na nga ang nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa kalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nakabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. Amen? Nabilanggo siya. Tayo po ba nabilanggo? Hindi. Ang sarap po ng buhay natin. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Dahil sa pagkabilanggo, hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen. So yun po. Di ba si Apostle Pablo nasa kulungan siya? Pero sa tingin mo, siya po ba ay nawala ng pag-asa? Siya po ba ay nag-complain? Hindi. Anong ginawa niya? Tinama niya po yung pananaw niya sa Diyos. Lalo pa po siyang nagsumikap doon na lumago. At lalo pa niyang in-encourage ang mga taga-Pilipos na sila ay magmahalan. Sabi dito, Paul's perspective aligned to God. This is how Paul responded. Instead of complaining, God, I'm serving you, why this happens to me? Di ba ganyan tayo minsan, mga minamahal? Pag tayo, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit yung pinapanalangin ko, hindi mo pa tinugon? Di ba ang sabi ko sa iyo, ganito ang gusto ko sa buhay ko, bakit iba ang nangyari? Di ba si Apostle Kugel, gusto niya maglingkod. Gusto niya marami pong maligtas. Tayo din sa sambahan natin, gusto natin lahat maligtas, lahat makapunta dito, makasamba, makapiling natin sila. Pero bakit hindi pa nangyayari? Kasi mali po yung ating perspective. Amen. Paul is saying, I'm in prison, but the gospel is spreading more as we continue to minister to the guard and prison. I'm praying and encouraging the churches. Something bad becomes good in the hands of God. Sa Apostle Paul po, na minister niya po yung mga guard doon. Amen po ba? Siya po ay palagi pong, lalo pong, Hallelujah! Lalo pong nag-advance yung kingdom of God. Amen. Hindi po siya nawala ng pag-asa sa mga manampalataya sa Pilipos. Amen. Kasi ikabubuti po nila yon. Amen. Di po ba minsan mayroon po tayong mga pagsubok? Akala natin ay, give up na tayo. Amen. Pero yung palang pagsubok na yon ay pagpapalain tayo. Kaya pala, ginawa ng Diyos yon para pagpalain tayo kasi kung hindi niya in-stop yung mga gagawin natin hindi makakabuti sa atin, ano mangyayari? Yung pala ay magkakamali tayo. Kaya kailangan po naka-align talaga sa salita ng Diyos ang ating mga perspective. When we encounter problems, we need perspective. Lalo na sa ating mga problema. Sometimes because of challenges in life, it's hard to show love and respond the right way. Amen po ba? Pag tayo po dahil may mga pagsubok, nahirapan tayong gawin ang tama. Nahirapan tayong magmahal. Amen po ba?
When our heart is aligned to God's heart, we will see things in His perspective and His will pursue His agenda. Our perspective changes because you are filled with God's love. You know how to respond in times of difficult situation. Amen. Pag ang puso daw natin ay naka-align sa puso ng Diyos, ito po ay nag-iiba po tayo. Nagbabago po ang ating pananaw. Amen po ba? At nag-iba po ang pananaw natin sa situation. Kaya po ang nangyayari po sa situation na yun, may ginagawa ang Diyos. May binabago sa atin, mayroon po siyang inaayos. Amen. Pag maayos na, doon po natin may encounter si God at sasabihin natin, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya pala hindi nangyari yon. Mayroon ka palang ibang the best. The best na plano sa buhay ko. Amen. When we encounter problems, we really need to see God's perspective. Amen. At kailangan natin ayusin sa pag-aayos ng Panginoon. Sabi dito, to see from God's perspective, help us. Break free from limitations and fear. Understand our purpose and potential. Live more fulfilling lives. Di po ba, pag ang ating pong pananaw ay nabago, amen po ba? Tayo po ay nagiging malaya. Amen. We are free to do. Kala natin ay hanggang dito na lang, takot na takot natin gawin yung mga pinapagawa ni Lord. Kung tayo ay takot, hindi natin maintindihan ang pinapagawa ni Lord. Hindi natin maintindihan na tayo ay may potential pala. Kaya mo pala. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo pala kapatid. Ayusin mo lang ang pag-iisip mo. Ayusin mo lang ang pananaw mo. Kaya tayo po ay hindi makapamuhay ng kasi siya, fulfilling lives. Hindi po tayo fulfilled. Hindi tayo satisfied sa buhay natin. Kasi mali po. Mali po yung pananaw natin. Kunting problema lang ay kunting ulan lang ay nagreklamo na tayo, ulan ng ulan. Tapos pag mainit naman, ang sobrang init. Hindi po ba? Salib na magpasalamat. Thank you, Lord, for the sun. Thank you for the rain. Thank you sa kapatid ko. Thank you sa magulang ko. Thank you sa anak ko. Amen. Kaya we have to break free from our perspective kasi pag nakatuon, kailangan po nating lumabas. We need to get out of our comfort zone. Mag-evangelize po tayo. Puntahan po natin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Lord. Amen. Panalangin po natin sila. Panalangin natin yung mga may sakit. Panalangin po natin yung mga nanghihina. Hallelujah. Kailangan po nating lumago sa ating pananampalataya at sa ating pagmamahal sa isa't isa. Lalo na ang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi sabi dito sa unang Juan 3:16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay sa mga kapatid. Amen. Paano daw natin malalaman na mahal natin ang Diyos? Dahil mahal natin ang isa't isa. Kaya ba nating ibigay natin ang buhay natin sa ating mga kapatiran? Kaya po. Sa pamagitan lang po ng panalangin. Amen? Number 1 point natin, para tayo lumago, grow in the love of God. Grow in loving God. We need to pray for one another. Ipanalangin natin ang isa't isa, encourage natin ang isa't isa at magkaroon po tayo ng godly perspective. God's love is the only love that can transform people to become like Christ. Gusto natin maging katulad ni Kristo. Hallelujah. Gusto nating mabago. Hallelujah. Kailangan natin panalangin ang isa't isa. Kaya sa umagang ito, ako po ay nagagalak, hallelujah, at nagpapasalamat sa Panginoon. Nandito pa rin tayo lumalago sa ating pananampalataya at lumalago at nagmamahalan at nag-i-encourage sa isa't isa at ang ating pong pananaw sa pag-ibig natin sa Diyos, ito ay tama na. Ito ay galing sa unconditional love niya. Hallelujah. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Atin pong awitin ang mahal kita, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, O God. Atin po itong awitin mula sa ating mga puso. Damin po natin ang pagmamahal ng Diyos
para mahalin natin ang ating kapwa para po tayo ay lumago. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Mahal Kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Wala na sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, aawitin ko. Yes, Jesus. kabutihan. God is here. Hallelujah, Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kayong tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Siyang gabay sa Jesus. kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, mahal ka po namin, Panginoon. Dahil naranasan namin ang pagmamahal mo. Lord, at mamahalin namin ang aming kapwa, Panginoon. Mamahalin namin ang aming mga kapatiran, Panginoon. Mamahalin namin ang aming mga pamilya. Mamahalin namin ang aming mga kaibigan, Lord. Dahil ang pagmamahal na yun ay galing sa'yo. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kaming mahalin ka, Panginoon. Tulungan mo po manalangin kami sa isa't isa. Encourage namin ang isa't isa at bigyan mo kami ng tamang pananaw ng pag-ibig, Panginoon. Ng pag-ibig na galing lamang sa iyo, Panginoon. Para po kami ay amin pong ma-advance ang iyong kaharian, Panginoon, dito sa lupang ito, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong salita sa umagang ito. Lord, panalangin ko po na ito po ay naibaon sa matabang lupa ng aming puso. Sa paglabas po namin sa sambaang ito, may apply po namin ito, Panginoon. Lord, pagbulay-bulayan po namin na mahalin ka namin ng buong puso, isip at kaluluwa. At mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Mayroon man po tayong mga kapatiran dito na ngayon lang naka-attend o sa ating online, Panginoon, ang kami po ay amin po ipananalangin sila, Panginoon, at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Atin pong panalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Ngayong araw na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Mula sa araw na to, tulungan ako ng banal na Espiritu na ako ay magbago. Baguhin ang buhay ko at para po ako magbigay ng karangalan sa iyo, ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po na ang aming gawain ay natapos na matagumpay, Panginoon. Maraming salamat sa aking mga kapatid, Panginoon, sa aking spiritual family, online at dito po sa sambahang ito. Panalangin ko po, lalo na po ang aming buting pastor, ingatan mo po siya, Panginoon, sa patuloy niya na pagpapagamit sa iyong iglesia, sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, ang aking mga kapatiran dito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Lord, i-bless mo po sila. I-bless mo ang kanilang mapamilya. Lalo na po magmahalan sila. Mag-grow sila, Lord. Lalo na ang kanilang mga anak. Grow in loving you and loving others, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Hindi po namin kaya, Panginoon. We need you, Jesus. We need your love, O God. Banal na Espiritu, ikaw lang ang tutulong sa amin na magmahal. Hallelujah, para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hindi po para sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo po sa linggong ito. Mayroon po kaming mapanalangin. Sa linggong ito, mayroon po kaming ma-encourage. Sa linggong ito, mayroon po kaming bigyan ng tao ng tamang pananaw sa buhay, Panginoon, na ang amin pong ginagawang ito para po ito sa advance ng iyong kaharian, Panginoon. Para ito sa putihan ng bawat isa. Kahit may gagawin ka, may ginagawa ka sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Lord, kung sino man po ang may mga bit-bit, Lord, na panalangin, ito ay tinugon mo na, Panginoon. Lalabas kami dito, Lord, matagumpay, masaya. Hallelujah. I pray for deliverance, healing, breakthrough upon our lives. I declare breakthrough. I declare breakthrough in the mighty name of Jesus. I declare freedom. I declare healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. I declare favor upon favor and blessing upon blessing. Uwi po kami. Nadala namin ang pagpapala mo, Panginoon. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. I bless your people, Lord. The Lord bless you, the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you and give you peace. We bless you in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus.
Amen. Salamat po sa salita ng Diyos na ating napakinggan. So, ngayon po ay darak muna tayo sa pagkakaloob. So, loving is giving. You cannot love without giving. Kapag daw po tayo nagmahal, hindi ka pwedeng hindi magbibigay, di ba? Yung mga minamahal natin, noong February 14, binigyan natin ng mga flowers, chocolates. Kami bilang teacher, sa repo, dami ko pong chocolate na galing sa mga bata, sa mga mami, at saka sa mga